Nandito na naman ako ngayon para ipamahagi ang aking simpleng luto ng aking adobong sitaw. Ano lang naman siya, simple lang talaga siya. Kasi ako is, nagpa-practice pa lang magluto yung buhok ko. Kasi medyo kagigising lang po, kaya tinali ko lang ganyan lang. Kasi super haba na po yung buhok ko. So, ayun, share ko lang. And that's it. Here we go! Parang may napansin ako, guys. Sa kakakain ko, parang lumalaki na talaga ako. Pero hayaan mo na. Importante, busog. Diba? Okay. Here we go. Start na tayo. So, ito guys. Ito pong aking mga ingredients. So, 2 teaspoon na oyster sauce. So, meron ako ang durog na paminta. So, asin. So, giniling na baboy. Worth ano lang naman yan, siguro mga nasa 1/8. Kasi ang gagamitin ko lang naman is 2 tali na sitaw. And then I have the si bawang, siling haba, kamatis, and sibuyas, and of course, ito yung ating sitaw. So, 2 tali lang po yan, guys. Sobrang, parang marami siya tingnan, pero konti lang po yan. So, ito, mag-start na tayo. It's luto time! Ayan po guys, nagpainit na po ako ng mantika. Konting mantika lang po para i-gisa natin ang ating giniling na baboy. Ayan, siguro okay na po yan. Ganyan kadami. Igisa natin ang ating mga sangkap. Maya-maya pag medyo mainit-init na. Po guys, ilalagay na po natin yung ating bawang. Bawang po muna. Try natin na mag-golden brown siya ng konti. Tapos, sunod natin ang ating syempre sibuyas. Okay, sote-sote muna. Pag nag-brown na po ng konti, sunod natin ang ating sibuyas. So guys, ayan po guys, nag-golden brown ng ating sibuyas. So ngayon, ilalagay natin ang ating sibuyas ba? Hindi naman sibuyas pala yan, sorry. It's bawang. So, ito na yung sibuyas. Minsan talaga, guys, na pag Bisaya tayo, guys, is nagtatagalog, mahirap man, uy. Minsan nagkakabaliktad-baliktad na. Ayan. Sote-sote muna natin. Tapos, isunod na natin ang ating kamatis. Ay. Ayan. Yosh. Okay. Sarap. Bango. Ayan. And then, next natin is ilagay dyan is yung ating giniling na baboy. Ayan guys, ilagay na natin ang ating giniling. Tcharam! Pak! Ayan. Tapos, timplahan natin ng konting asin muna. Kasi mamaya pag pagka ilagay natin yung gulay, tsaka na tayo maglagay ng oyster sauce. So, ayan, i-ano muna natin. Ganyan yung version ko ng pagluto ko ng adobong sitaw. Wala. Trip ko lang. Ganon talaga pag nag-practice na magluto kung basta yun na yun. Okay, hintayin muna natin at lagyan natin ng konting asin muna, yung karne, para mag-suit yung doon, yung lasa. Ayan guys nilagyan ko muna siya ng konting asin. Kasi yung oyster sauce, maalat po yun. Magdagdag na lang tayo mamaya kung kulang siya. Para lang yung karne, para magkalasa. Ayan, tapos, anuhin natin, haluin natin. Yung giniling naman guys, mabilis lang naman maluto yan kasi na siya parang durog na.
Durog na yung karne. Ayan. Yung texture talaga. Alam mo guys, kaya sa ano pa lang, parang ang sarap niya. Parang tuna siya. Okay. Palambutin mo natin yung karne at tikman natin mamaya bago natin ilagay yung ating gulay. Ganun lang po siya kasimple. Guys, ayan na po yung yung giniling natin. Luto na po siya. So, next natin ilagay is yung sitaw. Okay. Yan. Hindi ko alam guys kung baka kailangan natin ng konting sabaw dyan. O I don't know. Mamaya check na lang natin. First time ko kasing magluto ng adobong sitaw eh. So, alam mo yung nagluluto ka tapos magbi-video ka. Ayun na yun. Masaya siya. Kasi ang tawag doon is multitasking ang nangyayari. Kumbaga, naku po, mamaya sa katagalan nito, wag naman sana, mahal yung cellphone ko dito sa niluluto ko. Ayan, anuin po natin. Ihihalo natin. Yan. O, diba? Tapos, syempre, ito parang sarap naman niya talaga. Oh, sarap. So, kailangan natin ng konting sabaw talaga. Kahit ano lang, kalahati sigurong baso ng tubig. Kasi masusunog siya guys eh. Para maluto natin yung yung sitaw. Ang gagawin ko guys, ilagay ko yung oyster sauce muna. Okay. Tapos, yung oyster sauce, di ba may tira-tira yon na parang dikit sa lagyan natin ng konting tubig. Para hindi masunog yung ating niluluto. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig yan. Tapos, saka natin ihalo. Ayan po guys, ilagay po natin yung yung pinaglagyan ko ng oyster sauce. Lagyan ko siya ng tubig. Ayan. Tapos, haluin muna natin. Enough na siguro kasi luto naman na yung karne eh. Tapos, lagyan natin ng pagkatapos nating haluin, ayan, lagyan natin ng paminta. Para add to taste na lang din siya. Pero depende po yun sa inyo guys kung maglalagay kayo. Kasi minsan, di ba, hindi tayo mahilig sa paminta. Ako naman, dito lang talaga ako naglalagay ng paminta. Kasi sa amin, sa bukid, hindi man ako nagpapaminta doon. Dito lang, parang na-adapt ko na din. Kaya ayan. So, lagyan natin ng paminta. Bubura natin ng konti lang naman. Wala nang sukat-sukat to guys Kasi, lang naman eh. Ayan. Medyo may maaaching tayo. Ayan. Ayan na po yan. Ganyan lang siya kadami yung paminta niyan. Tapos, haluin natin. Ayan. So, alam nyo guys, parang masarap na siya. Feel ko lang Kasi ang taong mahilig kumain, kahit anong pagkain, anong lasa yan, kakain at kakain yan. Parang ako. Mahilig kasi ako sa food. Buti na talaga hindi ako naging dambuhala sa kakakain. Kasi yun talaga yung parang pinaka-hobby ko. Kumain. Ayan. Hintayin natin na medyo maglumalo yung beans, yung sitaw natin. Tapos, tsaka natin tikman. May additional ako guys. Yung i-add ko naman is yung sili. Yan, panghuli na. Lagay natin yung sili. Ayan. O diba, yung version ko. Kakaiba. Kasi nilagyan yung sili. Para maanghang-anghang ng konti. Ayan. Tapos, hintayin lang natin. Tapos maya-maya, tikman natin. Ayan. So, ayan po siya guys. Medyo po sa gilid. Tikman natin. Tikman ko po Hindi ko na siya tinakpan. Nayaan ko lang siyang tapos tikman natin. Pati yung gulay. Kung ano na yung Pwede na. Yung karne, okay yung yung luto, tamang-tama lang. And then the sitaw, tamang-tama.